Ang modernisasyon ng Philippine Air Force (PAF) ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng bansa na palakasin ang kakayahang ipagtanggol ang soberanya, tumugon sa sakuna, at makasabay sa mabilis na pagbabago ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa loob ng maraming dekada matapos ang Cold War, nanatiling limitado ang kakayahan ng PAF dahil sa kakulangan ng pondo, luma at pagod na mga sasakyang panghimpapawid, at pagtuon ng pamahalaan sa mga panloob na isyu. Ngunit sa mga nagdaang taon, unti-unting nagbago ang direksyon, mula sa isang Air Force na halos nakatuon lamang sa counterinsurgency, patungo sa isang puwersang may kakayahang magsagawa ng air defense, maritime patrol, rapid response, at humanitarian assistance. Isang malaking simbolo ng pagbabagong ito ang pagpasok ng mga modernong jet aircraft. Matapos magretiro ang mga lumang supersonic fighters noong dekada 90, matagal na panahon na walang tunay na fighter capability ang Pilipinas. Ang sitwasyong ito ay nagbukas ng mata ng maraming policymaker, lalo na nang maging mas malinaw ang mga hamon sa West Philippine Sea. Sa muling pagbili ng modernong light fighter aircraft, nagsimulang maibalik ang kakayahan ng PAF sa air interdiction, close air support, at limitadong air defense. Bagamat hindi pa ito maituturing na full-scale fighter fleet tulad ng sa malalaking bansa, ang mga jet na ito ay mahalagang hakbang upang muling sanayin ang mga piloto, ground crew, at command structure sa operasyon ng makabagong combat aviation. Bukod sa kasalukuyang mga jet, patuloy ang diskusyon tungkol sa susunod na henerasyon ng fighter aircraft para sa PAF. Layunin ng planong ito na magkaroon ng mas matatag na kakayahan sa air surveillance at air defense, kabilang ang mas malayuang radar, mas modernong armas, at interoperability sa mga kolyadong bansa. Ang mga posibleng opsyon ay kadalasang pinag-uusapan sa publiko at media, at bagamat wala pang pinal na desisyon sa mahabang panahon, malinaw na ang direksyon ay patungo sa multi-role fighters na kayang magsagawa ng iba't ibang misyon, mula sa pagbabantay ng himpapawid hanggang sa maritime strike. Mahalaga rin dito ang pagbuo ng tamang infrastruktura, mas maayos na mga runway, hangar, maintenance facilities, at command and control systems. Kung ang mga jet ang sumisimbolo sa panlabas na depensa, ang mga helicopter naman ang gulugod ng pang-araw-araw na operasyon ng PAF. Sa isang bansang arkipelago na madalas tamaan ng bagyo, lindol, at iba pang sakuna, kritikal ang papel ng mga chopper sa search and rescue, medical evacuation, at relief operations. Sa modernisasyon ng helicopter fleet, unti-unting napapalitan ang mga luma at hirap ng i-maintain na sasakyang panghimpapawid ng mas bago, mas ligtas, at mas epektibong mga modelo. Ang mga modernong utility at attack helicopters ay nagbibigay ng mas mahabang range, mas malaking payload, at mas mataas na survivability. Ang pagpasok ng mga modernong attack helicopters ay isa ring mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng PAF sa close air support. Sa mga operasyon laban sa armadong grupo at sa pagbabantay sa mga liblib na lugar, ang ganitong uri ng chopper ay nagbibigay ng precision firepower at mabilis na tugon. Hindi lamang ito usapin ng lakas militar, mahalaga rin ang deterrence effect nito. Kapag alam ng sinumang kalaban na may kakayahan ng PAF na tumugon ng mabilis at may sapat na puwersa, nababawasan ang posibilidad ng agresyon. Kasabay ng mga jet at helicopter, hindi dapat kalimutan ang kahalagahan ng transport at support aircraft. Ang modernisasyon ng PAF ay hindi lamang nakatuon sa labanan kundi pati sa kakayahang maglipat ng tropa, kagamitan, at tulong pantao sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga modernong transport aircraft ay mas fuel efficient, mas maaasahan, at mas kayang mag-operate sa maikling runway, isang mahalagang katangian sa maraming isla ng Pilipinas. Sa panahon ng sakuna, ang ganitong kakayahan ay naging-iligtas ng buhay at nagpapabilis ng pagbangon ng mga komunidad. Isa pang mahalagang aspeto ng modernisasyon ay ang intelligence, surveillance, at reconnaissance. Ang paggamit ng mga modernong sensor, radar, at unmanned systems ay nagbibigay sa PAF ng mas malinaw na larawan ng nangyayari sa himpapawid at karagatan. Bagamat hindi kasing pansin ng mga jet o chopper, ang mga sistemang ito ang nagbibigay ng mata at tainga ng Air Force. Sa pamamagitan ng mas maayos na impormasyon, mas nagiging epektibo ang paggamit ng limitadong assets, at mas nababawasan ang panganib sa mga piloto at crew.
Hindi rin may kakaila ang papel ng internasyonal na kooperasyon sa modernisasyon ng PAF. Sa pamamagitan ng joint exercises, training programs, at defense partnerships, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga Pilipinong piloto at tekniko na matuto mula sa mas advanced na air forces. Ang ganitong ugnayan ay hindi lamang tungkol sa hardware kundi pati sa doctrine, maintenance culture, at safety standards. Sa mahabang panahon, ang ganitong kaalaman ang magtitiyak na ang mga bagong sasakyang panghimpapawid ay magagamit ng husto at ligtas. Gayunpaman, may mga hamon pa ring kinakaharap ang modernisasyon. Ang pondo ay nananatiling malaking isyu, lalo na sa isang bansang maraming kailangang paglaanan ng budget tulad ng edukasyon, kalusugan, at infrastruktura. Ang pagpapanatili ng modernong fleet ay mahal, at hindi sapat ang pagbili lamang ng bagong eroplano o chopper. Kailangan din ng tuloy-tuloy na training, spare parts, at upgrade. Mayroon ding hamon sa human resources dahil kailangang tiyakin na may sapat na bilang ng mahusay na piloto, engineer, at support personnel upang patakbuhin ang lumalaking fleet. Sa kabila ng mga hamong ito, malinaw ang direksyon ng Philippine Air Force, unti-unting bumubuo ng isang mas balanseng, mas modernong, at mas handang puwersa. Ang kombinasyon ng jets para sa air defense, helicopters para sa support at rapid response, at mga bagong teknolohiya para sa surveillance ay nagpapakita ng mas holistic na pananaw sa pambansang seguridad. Hindi ito biglaang pagbabago, kundi isang mahabang proseso na nangangailangan ng konsistensya at matalinong pagpaplano. Sa hinaharap, inaasahang mas magiging mahalaga ang papel ng PAF sa regional security environment. Habang patuloy na nagbabago ang dynamic sa paligid ng Pilipinas, lalong nagiging kritikal ang kakayahang ipagtanggol ang himpapawid at suportahan ng hukbong dagat at hukbong katihan. Ang modernisasyon ay hindi lamang tungkol sa prestihiyo o pakikipagsabayan sa ibang bansa, kundi tungkol sa kakayahang protektahan ang mamamayan, teritoryo, at interes ng bansa. Sa huli, ang kwento ng Philippine Air Force modernization ay kwento ng unti-unting pagbawi mula sa kakulangan, ng pagkatuto mula sa nakaraan, at ng paghahanda para sa hinaharap. Ang mga jet, chopper, at mga planong paparating ay hindi lamang mga makina, sila ay simbolo ng determinasyon ng bansa na maging mas handa, mas matatag, at mas responsable sa harap ng mga hamon ng makabagong panahon. Sa patuloy na suporta ng pamahalaan at ng sambayanang Pilipino, ang modernisasyong ito ay may potensyal na maging isa sa pinakamahalagang pamana para sa susunod na henerasyon ng Philippine Air Force.